Hello mga kabebes, tayo gagawa ngayon ng puto para sa aming merienda. O ayan mga kabebes ha, sinulat ko na sa gilid yung mga sukat ng mga ingredients ha. Ang ituturo ko na lang sa inyo kung paano ang gagawin. Una, yung egg, i-check kung hindi bulok. Pangalawa, ilagay yung milk. Evaporated milk yon. Tapos talagyan, pag mix nyo siya, after nyo mix, talagyan nyo ng pinch of salt. After nun, vanilla extract. At after nun, melted butter. Nasa sa inyo na yan kung anong butter, pwede ring margarine. Basta kailangan siyang lagyan para hindi na kayo maglalagay ng oil sa pagmumoldera ng puto. Para hindi siya manikit mga kabebes. Ayan. After yan, yung mga wet ingredients, paghahalo-haluin lang natin yan. Tapos, sorry mga kabebes, nakalimutan ko. Dapat sasalain para hindi sumama yung mga buo. Isasama natin siya sa mga dry ingredients. Yung dry ingredients na yan is all-purpose flour na may kasama ng baking powder. After nyan mga kabebes, kailangan natin siya i-mix ng i-mix. Okay lang naman magkaroon ng mga bula-bulayan mga kabebes kasi sasalain pa natin yan bago natin ilagay sa molder. Kasi kailangan natin salain yan para walang buo-buo at hindi magaspang ang ating puto at maganda ang loob yan. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa siguradong tunaw na ang mga dry ingredients. Ayan. After nyan mga kabebes, sasalain ulit natin yan para siguradong walang buo-buo. Ayan. Ayan mga kabebes, sasalain na natin siya. Ayan. Kailangan sigurado kasi para maging maganda yung ating kalalabasan ng ating puto mga kabebes. Yan, pagod na po yung videographer ko dyan mga kabebes sa tagal ko dyan kumilos. After nyan, ilalagay na natin siya sa puto molder. Yan. After natin yan, lagyan ng puto molder mga kabebes, siguraduhin natin na kapag pakulo na tayo ng tubig sa ating steamer mga kabebes ha. I-flex ko na rin ngayon ang bago kong steamer. 3 patong na yan para hindi masyado maaksayado sa gaas. Kada salang. Yan mga kabebe, siguro doon yung hindi masyadong punong-puno yung puto molder kasi aalsa pa yung puto pag naluto. Yan, tas isa-isahin natin yan, lalagyan ng cheese topper para sure na masarap. Yan mga kabebes. After nyan, i-check na yan. Ayusin natin ang ating timer mga kabebes. 20 minutes normally ko yan sa medium heat na apoy. After 20 minutes mga kabebes, taran! Ayan, luto na ang ating puto at ipatitikin po to sa aking asawa ngayon at ito ang sagot. Chinek ko na rin ang loob ng ating puto mga kabebe. Sabi nga nila masarap daw. Salamat sa panonood!